Sa ating pagpatuloy minamahal, dadako na po tayo minamahal sa pinaka-importanting bahagi sa ating banal na gawain. Minamahal, praise God, tayo po ay tumayo. Pagbigay ka lang minamahal, praise God, sa salita ng Diyos. At ito po ay pagdalhin sa ating beloved preacher, Mark Noel. Praise the Lord. God bless you po, beloved co-preacher, beloved preacher Eugene Sarito. Tayo po ay manalangin, mga minamahal. Dakila mapagpalang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoon Jesus, ang dalangin ng aming minamahal at ginagalang na Pastor, Wildy Israel Almeda. Maraming pong salamat, mahal na Panginoon, sa mga naunang bahagi ng iyong banal na gawain, O Diyos, na iyong pinagpalat na langisan, mahal na Panginoon. Kami iyong sinamahan sa aming pagsamba sa buong magdamag na ito. Salamat sa paglangis mo sa mga congregational singing, mahal na Panginoon, sa mga naghayag ng mga buhay na patutuo, malpinoon. Hallelujah, sa awitin ng mga choir, yung pinagpalat lang isa sa mga matatapat mong anak, Panginoon, sa mga tugtugin ng instrumentalist na yun nilang isang pinagpala. Higit sa lahat sa iyong napakatamis at banal na presensya, lagi mo ibinubuhos sa aming kalagitnaan. Maraming salamat po, Diyos. At sa amin pong pakikinig at pag-aaral lang yung banal salita, minsan lang pamuli, kami po'y humihingi ng tawad, lalo na po yung abang lingkod. Tawarin mo po kami sa lahat ng pagkukulang pagkakasala sa iyo. Dalangin namin, O Diyos, minsanan pa. Pagpalain mo po kaming muli sa pamamagitan po ng iyong balang salita. Mahal na Panginoon, ikaw ang maglagay ng mga kataga na lalabas sa aking mga labi. Sa ganang akin, wala akong magagawa o isang maraming basahan lamang sa iyong balaharapan. At sa ulat dalangin namin, mahal na Pastor, aming sama-samang sinasaway. Anumang hadlang gawa ng kaaway, demos of unbeliefs and doubts. Cast out in Jesus' name. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Makaupo po tayo. Bago tayo tuloy magpatuloy, nais ko muna pong magpaabot ng pinakamataas na pagpupuri, pinakamataas na pagsamba, kaluwalhatian, karangalan, kadakilaan, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo po lamang. And I give double honor and respect to our dearly beloved and honorable evangelist, Pastor Wildy Estrada Almeda, the entire prophet of our loving God. We always cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Linus Almeda, our beloved Mama Dear. Greetings and respect po to all beloved children, to all beloved Almeda family. At nagpaabot po ako ng mapagpalang umaga sa ating po nga beloved Paul, praise the Lord po, beloved Cyrene, praise the Lord po, glory to God. Salamat po sa mahal na Panginoon na muli natin silang kapiling sa pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. At gayon din po, aking binabati ating mga live webcast viewers all over the world. Pagpalain po kayo nating mahal na Panginoon. At nagpapabot din ako ng papagpalang umaga na sa ating pong beloved ordained preacher, sampu na kanyang mga mahal sa buhay. Sa lahat po ng kapwa manggagawa, kapwa mangaral, sa lahat ng ginagamit sa banal na ubasan natin mahal na Panginoon. Sa inyo po mga minamahal na mainit na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng gising pa, magsabi ng praise the Lord. Purihin natin, mahal Panginoon. Tayo po mag-aral na ng banal na salita ng ating mahal Panginoon. Ating talakayin sa umagang ito, ating pinamagatang, be preserved blameless until the coming of our Lord Jesus Christ. Be preserved blameless until the coming of our Lord Jesus Christ. Manatiling walang kapintasan hanggang sa pagbabalik ng mahal na Panginoong Jesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ating buksan ang ating mga Biblia, mga minamahal, aklat po ng Unang Tesalonica, Kabanata 5, talatang 23. Pakibasa po. Amen. Dito sa unang mga taga Tesalonica 5:23. At pakabanalin kayong lubos ng Diyos, din ng kapayapaan at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo nang walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Sabi po sa English, and the very God of peace sanctify you wholly, and I pray, God, your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Palakpakan po natin ang banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Diyos po ang magpapala ng kanyang banal na salita.
Alam niyo po, mga minamahal, ang utos ng Diyos sa atin, habang tayo po ay naghihintay sa kanyang pagbabalik, mga minamahal, ay manatili po na tayo'y walang kapintasan, mga minamahal. Everybody say amen. Na ingatan po natin ng buo yung ating pagsunod, yung ating paglilingkod, iingatan po natin ng buo. Everybody say amen. Mahigpit po na ipinagbili ng mahal na Panginoon na ingatan daw po natin, i-preserve natin yung ating katawan, yung ating kaluluwa, spirito. Hindi lamang sa panahon, mga minamahal, na gusto natin, mga minamahal. Kasi may panahon na grabe talaga yung ating on fire. May panahon, mga minamahal, na talagang dahil sagana tayo sa mga pagpapala, sa mga napagin, talagang on fire tayo. Mga minamahal, talagang iniingatan natin ng lubos yung ating paglilingkod sa mga Panginoon kasi nakikita natin ang daming biyaya, ang daming pagpapala, mga minamahal. Hindi lamang doon sa panahon na yon ang gusto ng ating mahal na Panginoon. Ang gusto ng ating mahal na Panginoon, miski sa panahon na walang pagpapala, miski sa panahon na may problema at pagsubok, iniingatan natin ang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Everybody say, Amen? We need to renew, mga minamahal, our relationship to God in every day of our lives, mga minamahal. Dapat, araw-araw po, mga minamahal, yung relasyon natin sa mahal na Panginoon, laging nasa kalagayan na first love po tayo sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Dapat araw-araw po. Hindi po yung lumipas na yung 30 years na tayo nakakilala sa mahal na Panginoon at sa loob ng 30 years, naiwan na natin yung ating first love sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya dapat araw-araw, mga minamahal, nire-renew po natin yung ating relasyon sa mahal na Panginoon para manatili tayo sa kalagayang tayo nasa unang pag-ibig sa mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Iuba kapag nasa first love stage tayo, sa ating mahal na Panginoon, mayat maya, nakikipag-ugnayan tayo sa Diyos. Mayat maya, kinakausap natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Kahit ano pa yung ating ginagawa, mga minamahal, kahit nasaan man tayo, mga minamahal, mayat maya, inaawitan natin ang Diyos. Mayat maya, nananalangin tayo sa mahal na Panginoon. Ayaw po yang mawala ng mahal na Panginoon. Kaya ang sabi ng mahal na Panginoon, be preserved, mga minamahal. Huwag nating aalisin yan. Huwag nating babaguhin. Everybody say amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Inahanap pala yun ng mahal na Panginoon. Mga minamahal, kasi sa amin ng Bible, be preserved. Panatiliin, mga minamahal. Inahanap pala ng mahal na Panginoon yung paggising mo sa umaga, bago mo simulan ang iyong araw, ikaw ay nakaluhod na, nagpapasalamat sa mahal na Panginoon sa panibagong buhay at lakas na kanyang ipinagkaloob sa iyo. Everybody say amen. At bago ka humimlay sa iyong pagtulog sa gabi, nagpapasalamat ka muli sa mahal na Panginoon sa buong maghapon na ikaw ay ipinag-ingatan ng mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Hinahanap pala yan ng mahal na Panginoon. Dahil sabi ng Biblia, be preserved. Manatili kayong ganyan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya, mga minamahal, sabi ng ating key verse, be blameless. Be preserved, mga minamahal. Ibig sabihin ng mahal na Panginoon, kung ang unawain natin maigi yung talata, kinakailangan araw-araw, ready ka for the rapture. Araw-araw, handa kang humarap sa ating mahal na Panginoon. Paano ka magiging ready sa rapture? Paano ka magiging handa lagi humarap sa mahal na Panginoon? Ang sabi ng Biblia, be blameless sa harapan ng mahal na Panginoon. Everybody say amen. Hindi naman tayo perfecto. Mangyayari ba yon? Pwede ba na sa isang araw, sa isang linggo na hindi tayo magkulang, hindi tayo minsan magkasala, mga minamahal? Imposible. We are living in the fallen world. Magiging posible lamang yon kapag lagi kang narito sa banal na gawain ng mahal na Panginoon at ikaw ay lilinisin ng banal na dugo ng ating pinakamamahal na Panginoon.
Everybody say Amen. At ang gusto pa ng ating mahal na Panginoon, na magkaroon po tayo ng godly relationship to our neighbors and to our fellow Christians. Everybody say, praise the Lord. Ano ibig sabihin ng godly relationship? Ibig sabihin, hindi pa kunwaring pag-ibig sa kapwa, mga minamahal. Hindi pa kunwaring pag-ibig sa kapatid sa pananampalataya. Mga minamahal, yung totoong pag-ibig, mga minamahal, ang gusto ng ating mahal na Panginoon. Gusto pala ng Diyos na yan ay hindi mawala sa kanyang mga anak. Gusto ng Diyos na yan ay manatili sa atin, mga minamahal, hanggang sa pagbabalik po ng ating mahal na Panginoon. Everybody say Amen. Kasi ang Diyos, hindi yan basta maniwala sa ating sinasabi lamang. Lalong maniwala ang Diyos sa ating ginagawa, sa ating ipinapakita sa mahal na Panginoon, mga minamahal ko. Sabi nga ng Biblia, they worship me by their lips, but their heart are very far away from me. Everybody say Amen. Kaya ang Diyos, hindi basta niniwala sa mga sinasabi natin. Naniwala ang Diyos sa mga bagay na ginagawa po natin. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga yung mga Pariseyo sa sinagoga, mga minamahal, grabe sila, sumamba sa Diyos. Pero ang sabi ng mahal na Panginoon, malayo ang puso nila sa akin. Mga minamahal, sinasamba lamang nila ako sa pamamagitan ng kanilang labi, subalit ang kanilang mga puso ay malayo sa akin. Walang maihayag, walang maikubli, mga minamahal. Sa harapan ng mahal na Panginoon, lahat ay hayag sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kapag tayo po ay magbebenta ng ginto, kunwari, magsasala tayo ng ginto, ng alahas. Pag sinabi mo ba sa pawn shop na yan ay 24 carats gold, sasabihin ba sa iyo nung nandoon sa pawn shop, naniniwala ako. Hindi po agad ganoon, mga minamahal. Ano ang gagawin ng tao doon? Kikiskisin nila yan eh. May kukunin silang maliit na part para i-test kung talagang ginto yan o purong ginto. Noong unang panahon, hindi ganoon. Noong unang panahon, idadarang talaga sa apoy para malaman na ito ay ginto, mga minamahal. Kasi sa pamamagitan ng kanilang ginagawang pagsubok doon sa ginto na ating isinasala o ibinebenta sa kanila, yung magiging resulta ng kanilang pagsisiyasat doon sa ginto, hindi yun magkakamali. Kung anong resulta na lumabas sa kanila, yun ang katotohanan. Everybody say, praise the Lord. Yeah. Doon sa mga nagtatrabaho sa pawn shop o doon sa mga nagsisiyasat ng mga ginto, kung ano ang lumabas sa kanilang paglilinis, sa kanilang proseso, maniniwala sila. Kapag lumabas sa kanilang pagsusuri na ito'y purong ginto, bibigyan nila ng magandang presyo ito. Kapag lumabas sa kanilang pagsusuri, ay hindi purong ginto, mga minamahal, may halo, mababang presyo. Palakpakan po muna natin ang ating mahal na Panginoon. Ganoon din yan sa paglilingkod natin sa mahal na Panginoon. Minsan, para matest ng Diyos yung ating pagmamahalan sa isa't isa, mga minamahal, ipapahintulot minsan ng Diyos na tayo mismo magkaroon minsan ng mga bagay na hindi pinagkakaunawaan. Everybody say, praise the Lord. Kasi doon makikita ng mahal na Panginoon. Doon lalabas yung resulta, mga minamahal. Kung ipahintulot ng Diyos sa gitna ng kanyang mga anak, sa gitna natin magkakapatid, na magkaroon tayo minsan ng mga bagay na hindi pagkakaunawaan, mga bagay na pagtatampuhan natin minsan. Subalit pagkatapos ng mga bagay na yon, mga minamahal, hindi nagbago ang ating pag-ibig sa ating kapwa. Yon ang tinitignan ng mahal na Panginoon. Everybody say amen. Buhay na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Hindi maiwasan yan. Minsan ipahintulot talaga ng Diyos yan. Mga minamahal, to test
kung genuine yung ating pagmamahalan, kung genuine yung ating pagiging Kristiyano, mga minamahal, takamayan mo pa rin ba siya? Hahalikan mo pa rin ba siya? Yayakapin mo pa rin ba siya? Babatiin mo pa rin ba siya? Pagkatapos ng mga bagay na pinahintulot ng Diyos, minsan upang masubok ang ating pag-ibig, doon titignan ng Diyos kung ano ang resulta. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa sanlibutan, normal yan. Kaya wala silang espiritu ng Diyos. Magkatampuhan, hindi na magpansinan, normal yan. Pero sa mga anak ng Diyos, hindi po normal yon. Sa mga may espiritu ng Diyos, sa mga magkakapatid sa pananampalataya, hindi po normal ang ganoon. Palakpakan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, kapag andito tayo sa bahay-sambahan, hindi tayo umaharap sa tao dito. Pag narito po tayo sa bahay-sambahan, at ang ating kinakatagpo dito, yung napakabanal na Diyos. Yung Diyos na punong-puno ng pag-ibig, mga minamahal. Kapag nandito tayo, hindi tayo umaharap sa tao. Ang inahanap natin dito, ang mahal na Panginoon. Kaya bago ka humarap sa Diyos, siguraduhin mong banal ka, banal ang iyong puso sa harapan ng mahal na Panginoon. Everybody say amen. Ano sabi ng Bible? Sabi ng Biblia, maintain peace and holiness. Kaya nga, mababasa natin sa Matthew, bago ka maghandog ng iyong hain sa altar ng mahal na Panginoon, iwanan mo muna. Balikan mo muna. Kung meron kang hindi napagkasunduan, meron kang nakatampuhan, balikan mo muna. Makipag-ayos ka muna nang sa ganun yung hain ay maging mabangong handog, maging mabangong samyo sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Hinahanap yan ng Diyos. Ayaw yan mawala sa atin ng mahal na Panginoon. Kahit bumabilang na tayo ng dekada sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, gusto ng Diyos, hindi yan mawala sa atin. Lagi nating kasama ang ganyang pag-uugali, ang ganyang espiritu. Gusto naman ng Panginoon na manatili sa atin hanggang sa pagbabalik po ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Huwag nating iisipin na noon ganyan ako, pero ngayon hindi na ako ganyan. Huwag po, mga minamahal. Noon, maunawain ako, pero ngayon nabawasan na. Naku po, mga minamahal ko. Dapat ngayon, mas lalo tayong maunawain, mga minamahal. Everybody say amen. Habang tumatagal tayo sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, lalo tayo, mga minamahal, nagiging puno ng pag-ibig sa ating kapwa mananampalataya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kasi mga minamahal, mahirap maglingkod ng ganyan sa mahal na Panginoon na yung ating puso may mancha. Mga minamahal, mahirap. Halos matapos na yung banal na gawain, hindi ka na puspos ng banal na espiritu. Halos matapos na yung banal na gawain, hindi ka na luha, mga minamahal ko. Nakakalungkot, mga minamahal. Mahirap maglingkod na mayroong mancha ang ating mga puso, mga minamahal ko. Everybody say amen. Kaya nga, si Haring David, grabe ang kanyang pagtangis. Grabe ang kanyang pag-iyak. Grabe ang kanyang pagsusumamo sa mahal na Panginoon. Kapag hindi niya po nadarama ang banal na espiritu ng mahal na Panginoon, para kay Haring David, parang napakalayo na niya sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Hindi siya pumapayag. Gagawin lahat ni Haring David, mga minamahal, manumbalik lang ang banal na presensya ng mahal na Panginoon sa kanyang puso. Everybody say amen. Kaya, dapat ganoon tayo, mga minamahal. Kasi, hindi naman po automatic yan na ibaba sa iyo ng Diyos yung banal na presensya. Hindi naman automatic yan na linisin ng Diyos ang iyong puso. Mga minamahal, ang nililinis ng Diyos ang puso, yung willing magpalinis ng puso. Ang pinababaan ng presensya ng Diyos, yung nagsusumamo, yung nakikiusap sa mahal na Panginoon, kailangan kita, kailangan ko ang iyong banal na espiritu. Doon ibinibigay ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Sa mga willing, mga minamahal, palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon.
Kaya, totoo ang pangangaral ng ating mahal na pastor. Lagi nating iisipin na ang rapture hindi bukas, hindi mamaya, ngayon na. Palaging ganoon, mga minamahal. Bakit? Dahil sinabi ng Bible, be preserved. Manatili kayong walang kapintasan, blameless, manatili kayong banal. Mga minamahal, be preserved, mga minamahal ko. Hindi yung bukas lang, hindi yung kahapon lang. Mga minamahal, ang gusto naman ng Panginoon, time to time, every minute of our lives, lagi tayong nagsusumikap, mga minamahal, na maging walang kapintasan sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan naman po natin ang ating mahal na Panginoon. Basahin po natin ang ating ikalawang talata. Unang Tesalonica 5, talatang 22. Ayun po. Dito po sa unang mga taga-Tesalonica 5:22. Layuan ninyo ang bawat anyo ng masama. Amen. Sabi dito sa English, abstain from all appearance of evil.